Inusisa ng mga komite sa Kamara ang tila sabwatan umano sa industriya ng bigas kaya nananatiling mahal ang bentahan sa merkado. Humarap diyan ang 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa bansa na pinasagot din sa alegasyong may kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Nakatutok si Jonathan. Sila ang 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa Pilipinas. Kanina, ipinatawag sila ng Quinta Committee ng Kamara para sagutin ang alegasyong meron umanong kartel na nagmamanipula sa presyo ng bigas. Agad nila itong itinanggi. Wala kaming cartel, hindi kami nagpa-profiteering. We're dictated by the Hoarding, market prices. sir? Hindi kami nag-hoarding. Ang nabiblame kasi ngayon, ang naging spotlight kaming mga importer, where in fact, ang nakikita natin problema sa retailer. Sabi ng Bureau of Customs, pagdating ng imported na bigas sa bansa, ang presyo nito o landed cost ay nasa 33 pesos per kilo. Kukunin ito ng importer at sabi nila, ibinebenta ito sa wholesaler ng 35 to 40 pesos. Ang wholesaler ibinebenta ang bigas sa dealer bago makarating sa retailer sa palengke. Niloloko tayo somewhere else eh. Nakita, sinabi na ng customs 33, sinabi na nga ng wholesaler 35 to 40 ang benta niya. Bakit sa palengke na sa 50? Muntik pang makontempt ang isang malaking rice importer. 1 bilyong pisong halaga kasi ng bigas ang kanyang inangkat ngayong taon pero hindi niya masabi kung magkano ang kanilang kinita. Imposible, sir, na hindi nyo alam kung magkano ang kita nyo. Yung wife ko na po kasi, ma'am, yung nagano doon. Sir? Yung wife ko na po kasi ang nag-compute doon. Maluwag po ang ating detention facility, Mr. Chair. Magsasabi po ako ng totoo. Yeah. Opo. I think you are lying. Itong pinagtatakahan natin na bakit ang taas-taas ng presyo at walang kinalaman ng importer, hindi ko matanggap yan, Mr. Chair. May I now request AMLA, Mr. Chair, to check the financial records and transactions of all these top importers. Kasi kung wala sila capability to finance their importation, someone or somebody is financing them. Pinuna naman ng isang kongresista ang BPI o Bureau of Plant Industry dahil hindi nila alam na mag-ina ang dalawa sa 10 pinakamalalaking importer ng bigas sa bansa. BPI, did you not check whether or not these two companies were actually owned by one individual? Hindi po namin napacheck. Bakit hindi nyo chinek? Sir, ngayon po, nire-review na naman namin. Hindi mo pwedeng ngayon i-review yan. Tapos na nangyari, ngayon nyo gagawin yung trabaho ninyo. Dapat, doon nag-a-apply pa lang sila, chinek nyo na kaagad. Hinala ng mga kongresista, may sabwatang nangyayari sa industriya ng bigas. Mataas pa rin kasi ang presyo sa merkado o mga palengke kahit pa may oversupply ngayon ng bigas at kahit pa binawasan na ang taripa ng 20% mula noong Hulyo. It is a puzzle din po for us na perhaps this deserves a more nuanced analysis. The farm gate price went down. The landed cost went down. Should translate to lower retail. Pero hindi po yun yung nangyari. Mga bigas natin, nasa bodega. Hindi nilalabas, kaya hindi bumababa yung presyo. Sasabihin nila sa farmers, hindi namin mabibilihan yung palay kung hindi nyo ibababa kasi ang dami pa naming hindi naman nila totoo lang, hindi nila kailangan ng bigas. So, naapektuhan yung farmers, walang nangyari sa consumer kasi may sabwatan. May kartel na nangyayari. Parang meron nga pong connivance sa ating po mga government agency kung bakit hindi po natin nami-meet yung target natin na ibaba po talaga natin yung presyo po ng bigas. Kasi ang Department of Agriculture hindi masabi kung may kartel ba sa bigas. Seems like there's a cartel-like market environment. But Yes. I cannot categorically say na meron kasi hindi naman mandato ng DE sabi nun. Yes, Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.